Kamusta? Kamusta na yung pakiramdam niyo? Okay naman, kaya naman mag-jogging eh. Apo niyo? Ay hindi, kaibigan ng ano ko. Si ano nga pala? Si Cyrus. Sa may pabrika. Sa gawin. Sa pabrika. Tanggalan na natin kamusta. Sige. Nakakabilig naman yung mabilis na pag-galing niyo. Kamusta? May balak pa ata kayo magka-girlfriend. Siguro. Ako na po mag-ayos. Ako na ulo. Miss, muna na po ako. O paano? Mauli na kami. Huwag mo kakalimutan, pwede mo ng gamot to ha. Maraming salamat po. Sige. Maraming salamat ulit. Di iba sa mga nakalipas na hapunan, ginawa na namang panghimagas ni Noel at Mangusto ang kwentuhan sa gilid ng bahay isang gabi ng Nobyembre. Ba't niyo kaya tayo sulatan yung mga anak mo saan? Para saan pa? Wala, parang mamusta lang. Masarili na silang buhay doon. Pati masaya na ako sa kalagayan nila. Hindi rin, kakamustahin nyo na naman eh. Alam niyo yung kalagahan nila. Paano yung kalagahan nyo dito? Sabay. Bata pala sila. Pati nag-aaral pala sila nung kinuha sila ng nanay nila. Comedy naman may kasal, pati tanggap naman rin ng Amerikano yung karaan niya. 10 taon na yata nung huling sumulat yung bunso ko. Yung ate naman niya, hindi na yata nakakaalalang sumulat. Sadyang maganda nga yata ang buhay sa Amerika. Ikaw, wala ka bang isang kamusta rin? Ano yan? Sino na natin mo? Sarang ba yan mo? Ano yan? Ending ba yan? Tumalabas na naman ano? Ending? Wala, hanapin mo na dyan sa labas. Baka na dyan sa may bilyaran. Ando siya sa loob. Nasa loob. Ba? Hindi ko napansin mo. Kanina pa ba yan nandyan? Oo, kanina pa. Akala ka lumabas yan? Kanina pa palang hapon na nga pala tulog dyan. Tagalang matulog ano? Pagod yata eh. Madalas siyang wala. Papansin mo ba? Baka abala sa trabaho. Alam ba, mga 4 o 5 taon lang siya, hindi nila siya nagsahin dito. Maaga rin kasi nawala yung ama niyan. Yung ina naman, ganun din. Maagang pumanaw dahil susunog. Maraming magkakapatid yan sila Cyrus. Kaso hindi ko lang alam kung pangilan siya. Pero marami naging apo ng si Bioliki, Gisdado. Yung pinsan ko, sumalangit na ba? Tanda ko eh kung kani-kanina pinamimigay yung mga batang yan. Sa sobrang dami, hindi ko na matanda kung kani-kanino o bakit yan nga sa kapitbahay, pinamigay yung iba. Kawawa nga. Ay, bakit? Sumasakit mo ba? Ayos na. Sige. Napakabait na bata talaga niya ni Cyrus. Pero nakapanginayin. Minsan na gusto kong tanongin ng Panginoon Diyos kung bakit kailangan pang mga magdusa ng mga inosenteng batang tulad niya. Nawalan na nga ng ama, namatayan pa ng ina. Nakapanginayin yung lakas niya. Hindi naman maganda yung mga ganung gawain. Wala lang ng bagay ang silungan namin sa kulungan ng aso. Ang hirap na din malaman ng mga nangyari sa loob kahit na madalas na nasa labas ako. Mga bata pa kayo, inaniwalaan namin kayo na hindi kayo naglaro ng tubig kahit basang-basa ang mga damit niyo. Hindi kayo nakapanloko, kayo niloloko namin. Kwentuhan mo nga ako, ano mo mga pangarap mo sa buhay? Akin? Oo. Isang ba? Nung lumayas ako, napag-isip ko na gusto ko mag-piloto. Pero sabi ng daddy ko, promise daw ko nito, pero ayoko naman. Pero yung kapatid kong si Laila, ang gusto niya, nurse. Pero pinapakuha ng daddy ko ay iba, pero mas nasunod pa rin yung gusto niya. Ba't kaya ganun? Tapos ngayon, di ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Kasi drop na rin ako sa school. Tapos,
may mga sitwasyon pa ako sa eskwela na hindi mabuti. Tapos, kung mag-enroll ako, baka di na rin ang pag-aralin ng daddy ko. Baka mamaya, di ko alam kung tatanggapin ako sa bahay namin ngayon pag umuwi ako. Baka idiretso na lang nila ako sa pag-amutan. Alam mo, 2 dekada ka lang mag-aaral. Hindi mo pagtsatsagaan, 5 dekadang ng kahirapan ng kapalit. Sobrang lugi. Kung alam na yun ng mga kabataan ngayon, di sana walang gustong umiwas sa eskwelahan. Sa pananaw ko wala namang gustong umiwas sa eskwelahan. Takot ka bang marinig ng payo sa mga magulang mo? Hindi. Buti kung payo lang ako. Sa pananaw ko, hindi na maiiwasan na makatanggap ng mga hindi kagandahang salita sa mga magulang mo eh. Mga hindi inaasahan na matapos ka may mangyari sa inyo. Siguro, baka bumalik ako sa amin. Pag nagkaroon ng lakas ng loob, maaaring ngayon o bukas o sama ka daw. Ayun naman, may awang Diyos. Kung haba pang buhay ko, gusto kong rin makasakay din sa aeroplano mo. Kahit pa ikaw natin yung buong mundo. Bata pa, pangarap ko na makasakay talaga sa aeroplano eh. Nakikita mo. Balang araw makasakay din na sa sasabi mo ng aeroplano mo. Pero bago pa makasagot ang matanda ay narinig nila ang mga ungol ni Cyrus sa loob ng bahay. Minabuting gisingin ni Mang Justo si Cyrus at bumili naman ng gamot si Noel. Sa pintuan ng bahay, nakatitig kay Cyrus ang pusang may balahibong maitim pa sa gabi at mga matang may liwanag ng buwan. Mistulang anino ng isa pang anino. Nakaupo, nagbabantay, naghihintay. Bisitang inimbitahan ng sistema niyang gutom na naman sa bisyo at uhaw sa gamot. Nakatayo lahat ang balahibo. Mabilis na inikot ng mga hilong mata ni Cyrus ang paligid. Walang matatakbuhan, walang mapagtataguan. Tumawa ang aso, ang mabalahibong halimaw na nakaharang sa pinto. Sa bawat tawa ay sinisigaw nito ang pangalan niya. Sa bawat sigaw, umaalo ng kapaligiran. Nayuyupi ang mundo, nababanat ang lupa. Tawa, halakhak, mga panilibak. Tatay! Sumigaw si Cyrus, pero sa isip lang. Walang nakakarinig sa kanya nung mga oras na yon at walang makakatulong. Ibunaka palalo ng halimaw ang mga pangil ng bibig para ipakita kay Cyrus ang nasa lalamunan nito. Si Mang Justo humihingi ng saklolo. Buong lakas na nagpumiglas si Cyrus. Sa isang iglap, nabunot niya sa ilalim ng unan ang baril na galing kay Noel at ipinatok ito sa halimaw. Di mabilang na mura at sa bawat mura, isang bala sa katawan ng umuungol na halimaw. Bumagsak sa sahig si Mang Justo. Sabog ang bungo, butas ang katawan, walang buhay.